Tinawag ng isang party list group na anti-poor at mapanira sa pamilya ang panukalang Parents Welfare Act sa Senado. Nagbabalik si Hannah T. Hindi dapat gawing retirement plans ang mga anak. Yan ang babala ng Kabataan Party List sa isang panukalang sinusulong ang welfare ng mga magulang na may sakit, matatanda o incapacitated. Una nang naghain ng Parents Welfare Act si Senator Ping Lacson para paigtingin ang filial responsibility sa Pilipinas. Doon pwedeng maghain ng magulang ng petisyon sa korte kung sila ay iniwan o hindi sinusuportahan ng mga anak. Sakaling mapatunayang may financial capacity sila, pwedeng maglabas ng order ang korte para pumilit sa kanilang magbigay suporta. Kung hindi naman nila kaya, hindi sila papanagutin. Una nang nilinaw ni Lacson na shared responsibility ito ng gobyerno at mga anak sa mga may edad nilang magulang. Katunayan, may probisyon sa bill tungkol sa pagtatayo ng old age homes sa iba't ibang sulok ng bansa na kayang tumanggap ng hindi bababa sa 50 mga magulang. Anti-poor ang panukala at mapanira ito sa pamilya para sa Kabataan Party List. Hindi naman daw mahihirapang sumuporta ang anak sa magulang kung may sapat na sahod at trabaho para sa kanila. At kung tutuusin, makikinabang pa nga ang gobyerno kung aalagaan lang nila ang new generation. Aabot sa 1 to 6 months na pagkakakulong at 100,000 pesos na multa ang nakaabang sa sinumang hindi susunod na anak sa order ng korte, base sa panukala ni Lacson. Pero sabi ng Kabataan Party List, ang tunay na krimen ang kapabayaan ng gobyerno sa sinuman dahil sa corruption at anumang business-oriented na patakaran. Sapat na raw dapat ang pondo ng gobyerno para alagaan ang mga nakakatanda, may anak man sila o wala. Paniniguro ng KPL, mahal ng mga kabataan ang magulang nila at deserve nating lahat ng isang gobyernong tunay na maglilingkod para sa mamamayan, bata man yan o matanda. Sakaling pala rin si Lacson sa panukala, ito ang unang batas sa Pilipinas na papataw ng parusa sa mga anak na iniiwan o pinapabayaan ng kanilang mga magulang. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.